araw, mayroon na naman tayong repair ngayon. Isang Eureka brand 7.8 dryer single. Ano po? Sabi ng may-ari nito ay ayaw na umikot. Umuugong na lang yung motor. Ayan, ito pa. Gawin natin, check muna natin. Ayan. Sasaksak natin sa kuryente yung plug. Ayan. Saksak natin. Subukan natin pihitin yung timer. Ayan nga ka po. Ayan. Naririnig nyo, umuugong na lang, mahina. Ayan. Bubunutin natin. Check natin sa baba. Bubuksan natin yung ng dryer. Check natin po. Diferensya. Pag mga ganitong na klase na pagkasira, ganito, yung umuugong na lang, maririnig nyo yung ugong na mahina, yung ugong hindi ganong malakas yung pag-ugong. Unang i-check nyo kapasitor, sunod check nyo rin yung spin motor. Yan, dalawa lang naman yan pag umugong sila, motor saka kapasitor. I-check natin po. Ayan, nakikita nyo po. Presko pa yung motor, hindi pa nagagalaw, stuck. Ayun, nakikita natin nagsisiangatan na yung screw. Siguro malamang ito, malakas umalog na ito. Ganito. I-check natin yung kapasitor. Tanggalin natin. Yan po. Ito yung kapasitor niya. 4 microfarad, 4 UF. Ngayon, kung mapapansin nyo, ayan. Checkin natin kapasitor. Ayun, lumubo na po. Ayan. Ito. Pasayin natin para makita nyo. Lumubo. Ito. Yan. Yan, lumubo na yung kapasitor. Ibig sabihin, nasusunog na. Kunti na lang, puputok na eh. Yan. Ito, papalitan natin yung kapasitor. Panoorin itong video para matuto kayo magpalit ng kapasitor. Madali lang ito pagpalit nito. So guys, may kinuha tayong kapasitor. Yan. 5 UF. Yan. 5 UF yung kinuha kong kapasitor. Po. Yan. 5 UF. Yan. 5 microfarad. Tapos ito naman 4 microfarad. Wala tayong 4 UF. Bali, mayroon tayong available 5 UF. Pero pwede na po yan. Yan. Gagawin natin, ititesting natin muna. Pakagatan muna natin ng plier dito, yung wire. Susugatan muna natin yung wire dito. Hindi muna natin puputulin. Yan. Kahit alam natin na ito may sira na. Ngayon, kakabit natin dito muna yung wire. Yan. Yung bagong kapasitor na ipapalit. Kapitan muna natin dyan. Ganon po pag test ng kapasitor. Oo. Ito na sila. Tapos magpapalit. Yun lang muna. Temporary lang. Kahit alam na natin ito sira na ito. Pwede naman natin puputulin yan. Kasi alam na natin sira. Puputulin na lang po natin. Para wala na maraming masabi. Wala nang discussion na po. Ayun na po. Titesting natin. Kung iikot ba yung spin motor. Ito muna kayo magtitingin. Yan. Ito na po. Isasaksak natin dito sa plug. Yung sasaksakan. Yan. Ito po. Ngayon, pipihitin ko po yung timer dito. Yan. Pipihitin ko po kung ikot ba po. Tingnan natin sa ilalim. Yan katropa, umiikot. Yan. Tingnan natin sa taas. Ayan po. Kaso lang may preno. Kaya pag binuksan natin, namamatay.
Yung dito natin silipin kung umandar po ba. Yan ka tropa. Yan. Ibig sabihin ng sira lang, itong kapasitor lang po. Ganyan lang po magbalit ng kapasitor. Yung screw na yon, yan, hindi ko na ipapakita. Kasi ipapakita ko lang sa inyo paano magpalit ng kapasitor. Bubukayin ko na lang itong motor na to. Tapos, ihigpitan ko yan. Yan. Yan na po. Kapasitor lang po ang sira. Sisikipan ko na lang yung kapasitor. Ano lang po kadali magpalit ng kapasitor ng dryer. Yung kayo may mga appliances, yung umuubong na lang, ay umandar. Yung unan yung chicken, yung kapasitor, basta umuugong. O kapasitor sa motor lang po ang check nyo kasi yun ang nasisira yun basta umuugong ang motor. Mahina na po. Ganun lang po pag pag-test ng kapasitor, kung paano nyo malalaman ng kapasitor ay okay pa ba o sira na. Lalo na kung wala kang tester. Yan. Kung wala kang tester at gusto mo malaman kung okay pa yung motor o kapasitor ang sira, kahit wala kang tester, ganun lang po. Ito. Puputulin po, pwede mo tong putulin muna o gaya kanina sinugatan ko lang. Ganon. Tapos ikakabit mo yung bagong kapasitor, titingnan mo kung iikot ba. Ibig sabihin, pag umikot, ang sira, itong kapasitor lang. Lalo kung wala kayong tester, ganoon po. Hindi naman po niya yun ayusin na walang tester. Yan. Yan. Papalitan nyo na lang ng ganitong klaseng kapasitor. Kung 4 microfarad siya, pwede naman 5 microfarad yan o 4.5. Ganun lang po. Huwag na sobrang taas na kapasitor. Yung mga 8, 19, hindi na pwede po yan sa spin motor. Masusurog na po. Masyado na mataas ang kuryente noon. Hanggang 5 pwede pa yan. Yan po. Kahit hindi ka marunong yan, wala kang alam. Pag dito, tatry nyo lang, itesting nyo. Lalo na paggamit nyo. Simple lang po, pagkabit. Hindi ka na magtatawag ng mag-aayos. Ikaw, pwede na yan. Ano lang po. Pagtitesting ng umuugong na motor, paano mo malaman na sira. Kapasitor lang po ang una yung titingnan. Pag hindi na talaga kaya na umikot sa kapasitor, saka na po kayo magtitester ng mga wire ng motor o spin motor o wash motor para makikita nyo kung yung linya ba, shortage ba, grounded, parang ganon, o sunog na, yung open na. Yan po. Pero kung mga ganito, ang unahin yung gagawin para mag-testing sa mga umuugong na motor lang, spin motor sa wash motor. Kapasitor nyo po ang unang lagi nyong titingnan. Kahit wala na kayong tester, pag pinalitan nyo ng bago yan na kapasitor, iikot po yan pag hindi sira yung motor. Nga pala, huwag nyo kalimutan mag-like at mag-share at mag-subscribe sa aking channel para sa inyong konting tulong sa akin. Leon Navara YouTube channel. Salamat sa panonood ng aking video. Maraming salamat po.